Noong Marso 2002, magsisimula ang mga opisyal ng Central Intelligence Agency paramilitary ng Estados Unidos ng misyon sa lambak ng Shah-e-Qut at sa mga bundok ng Armor sa Afghanistan, sa pagtatangkang durugin ang mga puwersa ng Al-Qaeda at Taliban. Sa wakas, habang 1,700 sundalo ang inilipad papasok, mataas ang pag-asa na isang tiyak na tagumpay ang mangyayari. Tinataya ng intelihensya na may pagitan ng 200 at 250 na teroristang rebelde ang nagkukubli sa lambak. Ngunit sa kasamaang palad, mali ang impormasyong ito. Habang bumababa ang mga sundalo at naghahanda, sinalubong sila ng mortar at sunod-sunod na bala mula sa machine gun habang 500 hanggang 1,000 terorista ang lumaban gamit ang lahat ng makakaya nila. Ito ang Operation Anaconda at ito ang napatunayang pinakamadugong labanan sa digmaan sa Afghanistan. Ngunit sino ang magwawagi at paano magtatapos ang labanan? Sa video na ito, ikukwento natin ang mga pangyayari bago, habang, at pagkatapos ng Operation Anaconda at titingnan kung ano ang tunay na nangyari sa loob ng 2 linggo at ano ang inaasahan. Makikilala natin ang mga pangunahing tauhan at tatalakayin isa-isa ang pinakamalalaking kaganapan sa labanan. Samahan kami sa pagtuklas ng katotohanan tungkol sa pinakamadugong labanan sa digmaan sa Afghanistan. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Layunin ng Operation Anaconda na baguhin ang takbo ng digmaan sa Afghanistan. Habang sinusubukan ng militar ng Estados Unidos na tuluyang wakasan ang banta ng terorismo mula sa Al-Qaeda at Taliban, naganap ang labanan ng maaga pa sa digmaan sa Afghanistan. Sa katunayan, wala pang 1 taon matapos ang mga teroristang Islamiko ay mag-hijack ng mga eroplano na ibinangga sa World Trade Center, na siyang naging dahilan ng pagsiklab ng tinatawag na War on Terror. Sa simula ng digmaan, layunin ng Estados Unidos na alisin ang terorismo, mabilis na hanapin si Osama bin Laden, at pigilan ang paglaganap ng ekstremistang ideolohiya. Bago ilunsad ang Operasyon Anaconda, sinimula ng Estados Unidos ang Operasyon Enduring Freedom noong Oktubre. 2,001 linggo lamang matapos ang mga pag-atake noong Siyam-11. Kasama dito ang pakikipag-alyansa sa lokal na grupong rebelde sa Afghanistan na Northern Alliance. Binubuo ito ng mga Uzbek, Hazara at Tajik na aktibong lumalaban sa pamumuno ng Taliban. Nagawa ang Operation Enduring Freedom sa pamamagitan ng airstrike at operasyon sa lupa. Direktang dadalhin nito ang labanan sa lahat ng kilalang teroristang grupo sa bansa. At sa kabuuan, ito ay naging isang malaking tagumpay. Mabilis na nakuha ang sunod-sunod na sentro ng kapangyarihan ng Taliban at pagsapit ng Nobyembre, kontrolado na ng Estados Unidos at ng Northern Alliance ang Kabul, ang kabisera ng Afghanistan. Ang sumunod naman ay ang labanan sa Tora Bora, kung saan ang militar ng Estados Unidos ay kumilos ng walang tulong ng Northern Alliance pagdating sa intelihensya. Ipinahiwatig nito na si Bin Laden ay nagtatago sa Tora Bora na Ngaha, Afghanistan. Bago ang naging labanan sa Operation Anaconda, ito ang tinaguriang pinakamadugong engkwentro sa digmaan sa Afghanistan. Bago ang labanan, nakuha ng Estados Unidos ang suporta ng mga puwersang militar ng Pashtun malapit sa Tora Bora at nagsimula silang umatake. May malaking kampo ng pagsasanay ng Al-Qaeda na nakatago malapit sa Jalalabad. Sa simula pa lang, may duda na sa dedikasyon ng bagong kaalyado sa layunin. Hindi sila kasing lakas tumutol sa Al-Qaeda at Taliban tulad ng Northern Alliance.
at balak nilang umalis sa lugar tuwing gabi para ligtas na makapagbuka ng kanilang pag-aayuno sa Ramadan. Lumalabas din na si Bin Laden at ang pinakamalapit niyang kaalyado ay nasa training camp na ito. Nakatakas sila sa gitna ng magulong operasyon. Ipinanganak ang Anaconda mula sa isang bagong ulat ng intelihensya na nagsasabing nagtitipon ang mga puwersa ng Al-Qaeda sa lambak ng Shah-e-Kot sa lalawigan ng Paktir sa Afghanistan, timog ng lungsod ng Gardes. Ang ibig sabihin ng Shah-e-Kot sa Pashto ay lugar ng hari. Ang Shah-e-Kot ay isang 9 kilometro sa 5 kilometrong bahagi ng mabatong bangin at puno ito ng mga taguan, kuweba at mga uka sa linya ng bato, sa mga pader ng lambak at maraming likas na takip para sa mga tropa sa lupa dahil sa mga likas na anyong bato. Ang lambak na ito ay naging lugar ng mahalagang labanan noong digmaang Soviet-Afghan noong 1980 kung saan umatras ang Soviet habang matatag na ipinagtanggol ng mga gerilyang Afghan ang kanilang posisyon. Handa nang salakayin ng mga Amerikano ang lambak. Tumakas si Bin Laden sa Pakistan para makaiwas sa huli at tinanggihan ng Central Command ang hiling ng Amerika na harangin siya gamit ang 800 Border Ranger. Lumipas ang 2001 at naging 2002 at noong Enero, sinimulan na ang mga plano para pumasok ang mga tropang Amerikano. Ayon sa intelihensya ng Amerika, tinatayang 200 hanggang 200 at 50 teroristang mandirigma sa lambak na pinamumunuan ni Malawi, Nasrullah Mansur pagkatapos ng labanan sa Tora Bora. Inimbitahan ni Mansoor ang mga jihadista mula sa kalapit na rehiyon na sumama sa kanya sa lambak sakaling umatake ang Amerika. Naglaan ng oras ang kanyang mga tauhan sa pagpaplano para sa darating. Ang mga paanyaya ni Mansoor ay nakahikayat ng humigit kumulang 500 hanggang 1,000 na mga mandirigmang terorista sa lugar. Bawat isa ay mahusay na nakahanda para sa labanan. Pinatibay ang lambak ng mga trinchera, bunker at talampas na maaaring lagyan ng machine gun, kaya't napakahirap itong salakayin. Bago magsimula ang Operasyon Anaconda, napatay si Mansoor sa isang labanan laban sa isang karibal na pinunong militar at ang kanyang anak na si Saif-ur-Rahman. Si Mansoor ang naging pangunahing leader ng mga mujahidin na nakaistasyon sa Shah-e-Kot, sa kabila ng kamakailang pag-angat sa kapangyarihan ng Batang Mansur. Buong akala ng mga terorista, gaya noong Soviet-Afghan War, kaya nilang paalisin ang kahit anong banta ng Amerikano. Pero tama ba sila? Isinagawa ang mga planong atakihin ang Shah-e-Kot Valley noong Enero at Pebrero 2002. Mas maaga, nagbigay ang intel sa militar ng Estados Unidos ng lokasyon hindi lang ni Saif-ur-Rahman Mansur, kundi pati ng mga kilalang kaalyado niyang hinahanap sina Jalaluddin Haqqani at Tohir Yuldashev na kapwa nakatalaga kasama niya. Si Haqqani lalo na ay isang malaking banta dito. Lumaban siya sa Soviet-Afghan War at kabisado niya ang lugar. Hindi na bago kay Haqqani ang makipaglaban sa lambak at itinuring siya ng mga puwersa ng Estados Unidos na lubhang mapanganib. Sa panahon ng pagpaplano, kinakailangan pang mangalap ng karagdagang impormasyon upang bigyan ng kalamangan ang mga Amerikano. Sinubukan ng satellite imagery at reconnaissance unit kunin lahat ng impormasyon tungkol sa lambak at mga naroroon. Ngunit naging mahirap ito. Mahusay nagtago ang mga terorista gamit ang camouflage sa mga kuweba at bitak ng lambak. Kailangan dito ng Estados Unidos umasa sa human intelligence. Sa loob ng mga susunod na linggo, nagpadala ng mga advanced force operations sa mga lupain na nakapaligid sa lambak ng Shah-e-Kot upang magmasid at mangalap ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Kasama rito ang pagtawid sa mahihirap na lugar sa masamang panahon at pati na rin sa gitna ng gabi gamit ang mga all-terrain vehicle at pagkatapos ay naglalakad na lamang upang hindi sila mapansin. Isinagawa ang environmental reconnaissance sa matataas na pader ng lambak at iniulat pabalik sa general. Si Tommy Franks na nagsimulang bumuo
ng isang malaking operasyon upang tugunan ang malinaw na malaking presensya ng mga terorista sa rehiyon. Matapos makalap ang impormasyon, kinailangan ng militar ng Estados Unidos magpasya kung paano aatake. Humingi sila ng tulong kay Ziauddin, isang lokal na Pashtun warlord, para pamunuan ang mga sundalong Afghan laban sa mga terorista sa Lambak. Makikipaglaban si Lodin kasama si United States Major General Franklin L. Hagenbeck, ang commander ng 10th TH Mountain Division na siyang mangunguna sa Operation Anaconda. Nagdesisyon silang gamitin ang mga aral mula sa labanan sa Tora Bora. Ang militar ng Afghanistan sa ilalim ni Lodin ang mauunang papasok habang itatalaga naman ang militar ng Estados Unidos sa mga bundok sa silangan ng Lambak. Dahil dito, mahaharang at mapapatay ang mga mahahalagang teroristang susubok tumakas sa Pakistan. Ang Estados Unidos ay kukuha rin ng suporta mula sa mga espesyal na puwersa ng kanilang mga internasyonal na kaalyado: New Zealand, Australia, United Kingdom, Denmark, Netherlands, Germany, Norway, Canada at France na pinagsama-sama. Tinatayang 3,000 sundalo ang titipunin malapit sa Lambak bilang infantry, sniper, air support at espesyal na tropa na may gamit para sa labanan sa bulubundukin. Ganito nangyari ang labanan. Nagulat ang mga Amerikano sa simula ng Operation Anaconda nang mag-airlift sila ng Sea, Air and Land Team sa kalapit na tuktok para magtayo ng observation post. Noong Marso 1, 2002 naging malinaw na mahusay na handa ang mga teroristang Al-Qaeda para sa labanan. Kasama nila ang mga mandirigmang Uzbek at Chechen mula Islamic Movement of Uzbekistan na bumuo ng grupong may iba't ibang kultura at ideolohiya. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga Sea, Air and Land at 7 Uzbek na rebelde sa Lambak na ikinasawi ng 5 sa mga rebelde. Malapit doon, natagpuan ng mga Sea, Air and Land ang mga dokumentong Arabe na naglalaman ng mga gabay kung paano gumawa ng malalakas na homemade na bomba na idinisenyo para targetin ang mga tulay, gusali at sasakyan. Dito, malinaw na maaaring minamaliit ng Estados Unidos ang kalaban. May 500 hanggang 1,000 rebelde sa Lambak. Mas marami sa inaasahang 200 at 50, pero mas marami pa rin ang sundalo kaysa sa terorista. Hindi magiging madali ang misyong ito sa kahit anong paraan. Kinabukasan, nagsimula ang labanan sa mas malawak na saklaw. Pumasok ang mga kaalyadong militante ng Afghan sa Lambak ng Shah Ikot para maghanap at pumatay ng mga rebelde habang nagbibigay ng pantakip na putok ang mga Canadian at United States sniper mula sa matataas na bahagi. Samantala, mula sa base militar ng Estados Unidos sa Gardes, umalis ang malaking convoy ng truck na may sakay na Task Force Hammer papunta sa Lambak. Kasama sa kanila si Ziauddin, mas malaking puwersa ng kanyang mga tauhan, at ilang mga koponan ng mga sundalong espesyal na puwersa ng Amerika. Mahirap ang lupain at ilang sasakyan ang naipit. May ilang mandirigma nang nasugatan bago magsimula ang labanan dahil tumaob ang bus. Nawala na rin ang element of surprise dahil binuksan ng mga truck ang ilaw para maiwasan ang aberya sa mga oras na ito. Isang convoy na pinamumunuan ni Army Chief Warrant Officer Stanley L. Harriman ang humiwalay sa pangunahing grupo upang tumungo sa observation point kung saan nakaistasyon ang mga SEAL. Nagkaaberya ang navigational system ng armored car. 130 na nagbibigay fire support kaya hindi nito nakilala ang convoy bilang Amerikano. Nagpaputok sila na patay si Harriman at may ilang sariling sundalong nasugatan sa isang madugong friendly fire incident. Hindi naging maganda ang simula ng labanan. Ang karagdagang suporta mula sa himpapawid na sana ay ibibigay ng isang Rockwell B-1 Lancer na nasa itaas ay nabigo dahil naipit ang bomba sa launch bay. Dahil pinatigil na ang armored car, 130 na aksidenteng nakapatay kay Harriman, nag-alala ang mga tropa sa lupa sa kakulangan ng suporta sa himpapawid.
Habang nangyayari ito, ang mga kaalyadong Afghan na milisya sa Lambak ay binobomba ng mortar at hanggang 40 ang napatay o nasugatan. Nagkawatak-watak sila at tumangging sumulong, kaya naalala ng mga opisyal ng militar ng Estados Unidos ang mga trahedya ng Tora Bora. Kahit nayanig, hindi sila natinag at muling itinalaga ang pagsalakay sa Lambak sa lupa sa Task Force Anvil. Samantala, sumakay na ang mga sundalo ng Task Force Rakasan sa kanilang transport helicopter at lumipad patimog para sumama sa mga mandirigma sa Lambak. Sila ang mga lalaking inatasang harangan ang mga ruta ng pagtakas papuntang Pakistan kung magtatangkang tumakas ang mga terorista. Bilang Task Force Rakasan, lumapag ang mga sundalo sa hilagang silangang bahagi ng Lambak at nabigla ang mga terorista. Nabigyan ng oras ang mga sundalo na magpatupad ng seguridad at palakasin ang posisyon sa gilid ng Lambak. Hinaharangan ang mga ruta ng pagtakas sa hangganan. Dahil ayaw sumulong ng Task Force Hammer, napilitan ang mga terorista na ituon ang atensyon sa mga sundalong Amerikano ng Task Force Rakasan. Nailipad sila habang binabagsakan ng matinding putukan. Sinundan sila ng mga Apache helicopter na tumulong pigilan ang mga mortar team at puksain ang mga rebelde. Nagpatuloy ang mga terorista sa pagpapaputok ng rocket-propelled grenade rockets, kaya nawalan ng elektronikong kagamitan ang isang helicopter at umatras ito sa tabi ng mga pader. Sa kuweba at trinsera, nagpaulan ng putok ng ZPU-1 anti-aircraft gun ang mga rebelde sa Task Force Rakasan at natitirang Apache gunship. Habang ang mga may dalang rocket-propelled grenade ay patuloy na nagpapakawala ng matitinding putok sa tuktok ng Lambak, ang mga rebelde na may dalang rocket-propelled grenade ay napatunayang mga mabagsik na kalaban. Ginamit ng mga terorista ang teknik na nagawa na nila laban sa mga Soviet, kung saan pinapalipad nila sa langit ang kanilang rocket-propelled grenade rocket. Ang mga warhead sa loob ng mga rocket ay kusang sumasabog kapag umabot na ito sa layong 920 metro, nagkakalat ng mapaminsalang shrapnel sa lahat ng direksyon. Gamit ang pamamaraang ito, nasira nila ang mga mahalagang mekanismo at elektronikong sistema ng mga Apache at nagtagumpay. 2 helicopter ang umatras nang paulit-ulit silang paputukan ng rocket ng Al-Qaeda insurgent mula sa itaas. Sa kabila ng matinding pag-atake, napanatili ng Task Force Rakasan ang kanilang posisyon noong umaga ng Marso 2 at nagsimula na silang magpaulan ng putok pababa sa Lambak mula sa kanilang magandang posisyon sa itaas. Sa natitirang bahagi ng araw, nanatili sa kanilang posisyon ang mga sundalo ng Task Force Rakasan habang nagbigay ng karagdagang suporta mula sa himpapawid ang mga Apache. Samantala, dahil sa suporta at putok ng Task Force Rakasan, nakasulong ang mga kakamping infantry sa Lambak. Gayunpaman, hinarap pa rin nila ang matinding putok mula sa mga Al-Qaeda na rebelde sa mga bangin at pader. Maaga noong hapon, halos 10 lalaki ang muntik tamaan ng rocket-propelled grenade rocket na pinaputok mula sa silangang paanan ng bundok. Hindi naman ito sumabog, bagkus ay bumagsak lang ito sa niyebeng lupa sa tabi nila. Sinundan ito ng nakakatakot na pag-atake gamit ang DSHK may 1,938. Gumagamit ang mga terorista ng malalakas na Soviet na mabibigat na machine gun para tapusin ang hindi nagawa ng kanilang rocket fire. Nagtakbuhan ang mga lalaki para magtago at nakatawag si Staff Sergeant Andre Ropel ng mortar fire na nagpabagsak sa mga umaatake. Pagkatapos, ginawaran siya ng Bronze Star Medal na may Valor Device para sa kanyang suporta noong araw na iyon. Gayunpaman, ang mga mortar team ay nagsimula nang makakuha ng atensyon sa kanilang sarili. Sinubukan ng mga terorista na lipulin ang 187th Infantry na naglunsad ng unang pag-atake gamit ang sariling mortar fire. May nasugatan pero desperadong hinila ni Signalman Martin Wallace ng Australian Special Air Service Regiment ang mga ito sa ligtas na lugar, kaya ginawaran siya ng medalya para sa katapangan. Sa buong natitirang araw,
tumawag ng airstrikes mula sa mga bomber at fighter ng Estados Unidos na tumulong magdulot ng matinding casualty sa mga terorista. Pero patuloy pa rin nilang mariing ipinagtanggol ang kanilang posisyon. Nagbigay ng matinding presyon sa task force ang labanan. Ang mga sundalo ng rakasan sa mga southern landing zones na kinukulang na ng bala at patuloy na binabagsakan ng matinding putok hanggang sa gabi. Gayunpaman, isang armored car, 130 U gunship na mas mabagal ang lipad kumpara sa mga fighter at bomber kanina, ang nagbigay ng tuloy-tuloy na putok sa ibaba ng lambak. Habang maaaring mai-airlift ang mga lalaking ito para makarecover, sa kanila 35 ang nasugatan ngunit wala namang namatay. Sa pagtatapos ng ikalawang araw ng labanan, inutos ni General Hagenbeck, leader ng Operation Anaconda, ang paglipat ng mga na-airlift na tropa mula sa timog na landing zone papuntang hilagang posisyon. Unti-unti, sila ay uusad patimog, nililinis ang mga natitirang mandirigma sa lambak, ngunit tila wala nang natira. Tumakas ang mga terorista patimog pero hindi nakalusot papuntang Pakistan. Ibig sabihin, bukas na ang daan papunta sa matibay na observation point sa tuktok ng Takurghar, isang magandang lugar para matantiya ang bilang ng kalaban. Dahil sa matinding putok ng mga Apache at armored car, 130 nagpasya si Hagenbeck na magpadala ng 5 A-10 Thunderbolt 2 na eroplano na hindi gaanong tinatamaan mula sa lupa. Magbibigay suporta mula sa himpapawid ang mga Thunderbolt habang umuusad patimog ang alyado para sugpuin ang natitirang teroristang banta. Kabilang sa mga lalaking inatasang pumunta sa isang landing zone malapit sa base sa Takurghar ay 2 Sea, Air and Land Fire Team, ang Mako 30 at Mako 21 na pinamumunuan ni Tenyente Komandante Vic Hader. Para mabilis marating ang tuktok, kailangan nila ang suporta ng MH-47 Chinook helicopter na pinayagang maglanding matapos ang reconnaissance mission. Walang nakita o nadamang aktibidad ng kalaban. Noong 3:00 ng madaling araw, Marso 4 sinubukan ng Chinook ibaba ang SEAL team pero may naging problema. Ipinakita ng bakas sa niebe na may taong naroon kamakailan. At habang pinag-iisipan pa lang nilang itigil ang paglapag, 2 rocket-propelled grenade rocket ang pinakawalan sa gilid ng Chinook na nagpatigil sa isang makina at sumira sa mga hydraulic system nito. Nahulog si Petty Officer First Class Neil C. Roberts mula sa helicopter habang sinusubukan nilang magsagawa ng emergency maneuver. Nag-crash landing ang Chinook mga 4 na milya ang layo, kaya nagpadala ng isa pa para matulungan ang tropa magtipon at hanapin ang nawawala nilang kasama. Ang putok ay nagmula sa tuktok ng bundok. Malaking puwersa ng kalaban ang nagtipon sa tuktok at humiling ng armored car, 130 para sa suporta sa putok. Habang nagtatanggol ang mga terorista, malubhang nasugatan si Technical Sergeant John A. Chapman at umatras ang Mako 30 team mula sa tuktok. Buhay pa sina Chapman at Roberts ngunit naipit at nasa masamang lagay. Naiwan silang magkahiwalay sa bundok. Ipinadala ang Ranger Quick Reaction Force upang hanapin sila habang patuloy na inaalis ng air support ang mga teroristang mandirigma. Sa tuktok ng bundok, nang ibaba ang unang grupo ng Ranger sa lugar na una ring narating ng Chinook, nahulog sila sa parehong bitag. Wala silang satellite radios, kaya hindi sila nakapag-ugnayan sa punong himpilan. Si Sargento Phillips Vitak ay napatay agad ng putok ng maliliit na armas, habang si Chapman, na ngayon ay malubhang sugatan at nakita sa drone footage, ay sinubukang ilihis ang putok ng kalaban palayo sa mga Ranger habang sila ay bumababa. Sina Pribadong unang klase Matt Commons, Sargento Brad Cross at espesyalista Mark Anderson ay mawawalan din ng buhay. Habang nililigtas si Chapman noong Marso 4 ng gabi, inilikas din ang mga Ranger mula sa bundok. Namatay sina Chapman at Roberts bago masagip. Iniisip na mas marami pa ang nasawi kung hindi dahil sa nakatagong unit ng sundalong Australiano na tumawag ng suporta sa himpapawid
sa tuktok ng bundok. Habang maraming terorista ang napatay sa labanan sa Takhir Gar, ang maraming pagkasawi ng mga kakampi ay nagdulot upang ituring itong isang pirik na tagumpay para sa mga Amerikano. Ang susunod na yugto ng operasyon ay ang paglilinis ng mga teroristang mandirigma mula sa Shaikat Valley, kaya nagdala ng mga bagong tropa para tumulong. Matapos ang mapaminsalang mga pangyayari sa tuktok ng Takhir Gar, nagpasya ang mga komander ng Estados Unidos na gumamit ng mas hindi direktang paraan at wala ng malalaking labanan sa natitirang 2 linggo ng sagupaan. Noong Marso 14 na raang sundalong Amerikano ang bumalik sa base. Habang sina Zialuddin at mga tauhan niya ay nagsagawa ng huling opensibang paglilinis sa Lambak, tinutugis nila ang mga rebelde at nililinis ang kalapit na pamayanan mula sa mga terorista. Si Ludin, gayunpaman, ay may matagal ng alitan kay Gul Haidar, isa sa mga pangunahing opisyal ng Afghan na tutulong sana sa kanya. Mabigat ang komunikasyon sa dalawa at hindi sila magkasundo kung paano papasok sa Lambak para linisin ito. Sa huli, napilit ang mga Amerikano na magtulungan at nagtungo sa Lambak noong Marso 12. Nagkasundo sina Ludin at Haidar na gamitin ang pincer movement na suportado ng T-55 tanks. Naging napakahalaga ni Haidar sa operasyon at siya mismo ang nagtanggal ng mga minang inilagay sa sahig ng Lambak. Gamit ang grappling hook, lumapit sina Ludin at tauhan mula timog at nagsimulang maglinis ng maliliit na pamayanan ang 2 grupo. Matapos makumpirma ang pag-alis ng mga terorista sa Operation Anaconda at kakaunti na lang ang natitira, inilipat ang pagsisikap sa pagbilang at pagkuha ng mga katawan ng kakampi at pagkumpirma ng mga nasawing kalaban. Noong Marso 13 pinalitan ng ika-10 Mountain Division ang Task Force Rakasan at nagsimulang maglinis sa mga pader at bangin sa paligid ng Lambak. Hindi naging matagumpay ang mga pagsubok na habulin ang mga teroristang nakatakas, ngunit nanatili sa kanilang posisyon ang lahat ng ruta ng Pakistan. Hindi pa umaalis ng bansa ang kalaban. Pagsapit ng Marso 13, nakumpirma na ang bilang ng mga nasawi. 8 sa mga sundalo, mandaragat at piloto ng Estados Unidos ang napatay at 82 pa ang nasugatan. Tinatayang 5 hanggang 800 rebelde at hindi bababa sa 14 na sibilyan ang namatay sa malawakang airstrike. Pinaniniwalaang ang natirang rebelde ay nagtungo sa bundok, ngunit malaki na ang nabawas sa kanila. Naganap ang huling labanan ng Operasyon Anaconda noong Marso 17. Nang malaman ng Task Force 11 ang tungkol sa isang mataas na halagang target na papunta sa isang walang bantay na ruta ng pagtakas sa Pakistan, agad silang nagsagawa ng aksyon gamit ang Predator drone para maharang ang convoy bago makatakas. Lumabas ang Task Force 11 suportado ng mga Rangers at mga operatiba ng British Special Boat Service, gamit ang Chinook helicopter na ipinadala para ihatid sila sa unahan ng target nila. Nahinto ang mga terorista nang sirain ng minigun ng Chinook ang kanilang mga sasakyan na nagdulot ng pagkamatay ng ilang rebelde. Nang dumating ang mga sea, air and land na may dagdag na putok, mabilis natapos ang labanan sa loob ng ilang minuto dahil sa sorpresa. Maraming rebelde, kabilang ang mga armado at mabibigat na Arabo, Chechen at Uzbek, ang mabilis nilang napatay. Kung hindi kumilos agad ang Task Force 11, nakatakas sana ang mga lalaking ito papuntang Pakistan at nadala ang impormasyon sa Al-Qaeda at Taliban tungkol sa Operasyon Anaconda. Pagsapit ng ika-18 ng Marso formal nang tinapos ni General Tommy Franks ang Operasyon Anaconda at tinawag niya itong isang ganap at lubos na tagumpay. Pinabulaanan ng investigatibong ulat ang pahayag na ito at tinawag itong isang kabiguang dulot ng alitan sa serbisyo.
mahinang pagpaplanong militar, at mga Amerikanong namatay na sanay na iwasan. Nagtagumpay ang Operasyon Anaconda sa pag-alis ng malaking presensya ng terorista sa Shaikot Valley at paligid, ngunit hindi nagtugma ang mga bilang. Ayon sa militar ng Estados Unidos, 580 terorista ang napatay, ngunit 23 lang ang narecover na bangkay. Lumabas ang espekulasyon na baka palabas lang sa media ang operasyon, hindi totoong militar na pangangailangan. Bukod dito, pinuna ng Allied Coalition Forces na kasama ng mga sundalong Amerikano ang operasyon matapos itong matapos. Sa isang panayam, iniulat ng mga sundalo ng German Special Forces Commando Spezialkräfte na nagkaroon sila ng maiinit na pagtatalo sa mga puwersang Amerikano. Inakusahan ang mga Amerikano ng labis na karahasan at pagpatay ng sibilyan sa Afghanistan. Minsang may Afghan na pastol na walang kaugnayan sa Al-Qaeda na aksidenteng napunta sa taguan ng mga Aleman, kaya lumipat ng pwesto ang militar. Binatikos ito ng mga sundalong Amerikano na nagsabing dapat pinatay na lang ng mga Aleman ang pastol sa lugar na iyon. Pagkatapos ng Operasyon Anaconda, inilunsad ng militar ng Estados Unidos at koalisyon ang Operasyon Jacana. Serye ng mga misyon para puksain ang mga rebelde sa Shaikot Valley na nagtipong muli sa Afghanistan. Nangibabaw ang puwersang Briton sa operasyong ito na nagpadala ng mahigit 1,700 kalalakihan para suportahan ang Operasyon Jacana. Pinaniniwalaan noon na marami pang labanan ang susunod sa mga darating na linggo at buwan. Ngunit sa katotohanan, ang Operation Anaconda ang magiging huling malaking labanan sa Afghanistan sa loob ng ilang taon na sumunod. Sa kabila ng pagsisikap, may ilang terorista pa ring nakatakas patungong Pakistan matapos ang Operasyon Anaconda. Pagkaalis ng mga sundalong nakapwesto sa pader at bangin ng Lambak, matagal naghintay ang alyadong puwersa sa inaasahang malaking labanan na hindi naganap. Nagpatuloy ang mga patrol sa paggalugad sa mga bundok, sinusubukang hanapin ang anumang palatandaan ng aktibidad ng kalaban sa paligid ng Lambak ng Shaikot, ngunit wala namang natuklasang malaki. Ang Taliban ay sinasabing inilalarawan ang Operation Anaconda bilang isang mahalagang labanan sa kasaysayan. Inilalarawan nila ito bilang, at quote, simula ng banal na jihad laban sa pananakop ng Afghanistan, end quote. Si Saif-ur-Rahman Mansur ay nakaligtas sa labanan, ngunit napatay noong 2008 at ngayon ay itinuturing na dakilang martir para sa layunin ng terorista. Ang Konda ay mahirap na bahagi ng digmaan sa Afghanistan. Ayon sa lahat ng opisyal na ulat, ito ay itinuring na matagumpay at maraming teroristang mandirigma ang napatumba. Ngunit tiyak na hindi ito naging perpekto at nagkaroon din ng mga pagkukulang. Ang mga militante sa Afghanistan na sumusuporta sa labanan ay naniniwala na mas kaunti ang bilang ng mga kalabang napatay kumpara sa sinasabi ng mga Amerikano. Hanggang ngayon, di pa tiyak ang tunay na bilang. Gayunpaman, may ilang sundalong kaalyado ang nasawi sa gitna ng labanan, lalo na nang harapin nila ang kasindak-sindak na pangyayari sa Takur Ghar. Naging marahas ang operasyon simula ng isa sa pinakamahabang labanan ng mga Amerikano sa makabagong panahon, at ito ang pinakamatinding engkwentro sa digmaan sa Afghanistan.